It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on the dumaan record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis. Hindi mo alam kung seryoso yung sinasabi ni Tatay Digong dito eh. Matakin mo naman lahat ng mga dumaan sa kanyang chief of police dyan sa Davao City ay sinasabing sila yung miyembro ng death squad. Samantalang kanina sinabi nito na hindi existenso yung DDS, gawa-gawa lang ng mga media. So pag ikaw ay hindi mo alam yung kabisado, kumbaga yung pananalita ni Tatay Digong, dawiho siya na manginis ng kalaban niya, ay talagang mapipikon ho kayo. Sa puntong ito, piko na ho itong si Leila de Lima, kahit di natin nakikita sa camera, pati na rin itong si Hontiveros. Dadagan, Balita News Update. Hindi na natin pahabain pa yung intro natin dahil excited na ho tayong marinig at malaman kung ano ho ang laman ng investigasyong ito, papaano ho didipinsahan ni Tatay Digong Duterte yung mga itatanong sa kanya mula sa ating mga butihing senador, lalo na sa number 1 na kritiko na si Hontiveros. I was just para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, Yes, okay. Mr. Continue. President, how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. President? Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Panahon ko and the previous presidents, yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, not you, yung the entire country. I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan, but yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solusyon during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. Tama ho mga kabalitaan kasi wala naman hong presidente talaga na may lakas na loob na babanggain ho yung mga protector, drug lords at yung mga tulak ho mga kabalitaan. Ito yung kailangan nating presidente talaga. Hanggang sa susunod na mga administrasyon, sana may ganitong presidente. Maliban na ho ni BBM. Dahil sabi ni ba ni Tatay Digong na weak leader ho yung si BBM at napapatunayan na ho nito mga kabalitan. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it, kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at naghawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun nga, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan, but it was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi,
bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Hindi yun ang tinuro ko sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan, lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa pulis, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. So yan po ang sinasabing extrajudicial killings sa mga makakaliwa, mga kabataan. Tama yung sinasabi ni Tatay Digong na kung malagay ho sa peligro yung ating kapulisan, sila ho ay sila ay otoridad at sila ay may karapatan ho na dipinsahan yung kanilang sarili. Yung karamihan ho kasi, yung mga hinuhuli ay siyempre manlaman. Kaya nababaril, swerte ka na lang kung mabuhay ka, karamihan kadalasan mamamatay talaga. Lalo na pag ang dami mo nang ginawang masama sa ating lipunan. Yan ho ang principle ni Tatay Digong Duterte. Kung maaari, i-encourage mo yung mga kriminal na manlaban para matapos na yung problema sa ating lipunan. Para mabawas-bawasan na yung mga kriminal, mga drug lords at mga tula. Lalo na yung mga protektor nitong illegal na droga sa ating bansa. Na yun naman talaga ang number one na nagpapahamak ko sa mga kabataan at hindi ho tayo magkakaroon ng kaginawaan sa buhay dahil lahat ay baka dumating yung panahon na magiging zombie na yung Pilipinas. Yung mga tao sa Pilipinas baka magiging zombie. Kailan pa ba natin gagawin to? Kailan pa ba natin susugpuin itong illegal na droga sa ating bansa? Kaya ginawa ho ang lahat ng makakaya ng ating presidente sa kanyang kapanahunan o sa kanyang panahon na siya ay presidente pa para ho masimula na at masundan ito, may pagpatuloy ito sa susunod na mga administrasyon. Kaso nga lang, ang problema lang ho ni Hontiveros, ni Laila de Lima, mga sakim ho ito sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang posisyon, hindi ho nila gustong makaupo po sa gobyerno, sa national level, itong mga Duterte. Kaya dinidiin ho nila itong presidente na yung siya yung pasimuno sa Davao Death Squad, yung extrajudicial killings. Hindi pa nga nagtanong tong mga senador, yung mga makaliwang senador, Laila de Lima, former Senador Laila de Lima at saka itong si Hontiveros, sinikot na ho. Kaya yan ang problema ng police, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, siguro, paano na rin ng God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga pulis na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabi niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV nung hindi pa ho ako senador during your term. Kung makikita ho natin dito yung aura ni Senador Jinggoy, mga kabalitaan, parang hindi mo alam kung seryoso ba or talagang may respeto kay Duterte o paano siya, huminahon lang siya talaga, baka kasi masampal to ni President Duterte. Pero nakikita ko medyo sincere ho siya at saka may malaking respeto siya sa ating former president. So pakinggan natin si Senator Jinggoy, mga kabalitaan. Meron ho kayo sinasabi, uubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs. Hindi lang droga, sir. Lahat po. Parang gulat na gulat si Jinggoy Estrada. Buti nga si Senator Jinggoy, hindi addict, hindi pusher, hindi drug lords, hindi rin protector.
Kaya hindi ho siya kakabahan dito sa sinasabi ni Tatay Digong. I was mayor, kalaban ko lahat ang kriminal. Huwag naman yung mga staff, wala akong pakialam dyan. Yung mga tseke-tseke. Yung mga kidnappers sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up, at yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes. So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, Sir. chief of PNP na pumatay. Warning lang na istorya mo lang yan, sir. Chismis lang ho. Alam mo, pagka mayor ka, Chismis. o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. Sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganon rin sa puser. Tama ho si Tatay Digong mga kabalitaan. Kasi nga po, pag nagkakaproblema ho yung isang syudad, yung local government mga kabalitaan, hindi naman ho nangingialam talaga itong mga nasa national. Yung mga senador, ang nangingialam lang ho dito yung CHR. Kasi pinaparatangan na talagang extrajudicial killings na naman yung ginawa ng mga Duterte. At sino ba namang mayor na mababansag yung isang kanyang municipality, kanyang lugar, kanyang syudad na katakot-takot dahil napakarami hong kriminalidad sa kanilang lugar? So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala ho Wala. Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the focus. But the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, na there's no such thing as DDS. But there are. So inanapan pa rin nila ng butas. Ang tagal na ho ng EJK's issue at DDS, hanggang wala na ho sa pwesto, yun pa rin ang kanilang binabala, lalo na dyan sa Quad Committee na yan, mga kabalitaan. Not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the Abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matubato and Mr. Las Cañas... If I may cut you, Madam Senator, may quick interjection on daw si Senator. Okay, our rules on interjection, ganito ha, I will have to ask the permission of the senator who has the floor Yeah, if okay you lang. want. And then, please limit it to maximum of 2 and very related to the topic that the topic we're discussing, okay? So, Kahit one lang, Mr. Chairman. 1 or 2, kaya, sir. Papalakpakan muna natin pala to si Senator Coco Pimentel.
Dahil maganda ho yung kanyang pagdadala sa hearing na ito, balanse ho ito siya, wala siyang kinikilingan, both sides, pinakikinggan niya ho. At yung mga interpolation na yan, so kailangan naka-focus lang ho kung ano yung topiko ngayon na bit-bit nila sa Blue Ribbon Committee, mga kabalitaan. You want to- Yes, yes, okay, please. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, May isa pa. SP Pro May Tempore. isa pa. If- Salamat if- kaayo, if Mr. you Chair. permit it. Okay, okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng police. Hindi mo alam kung seryoso yung sinasabi ni Tatay Digong dito eh. Matakin mo naman lahat ng mga dumaan sa kanyang chief of police dyan sa Davao City ay sinasabing sila yung miyembro ng death squad. Samantalang kanina sinabi nito na hindi existenso yung DDS, gawa-gawa lang ng mga media. Pag ikaw ay hindi mo alam yung kabisado, kumbaga yung pananalita ni Tatay Digong, dawi ho siya na manginis ng kalaban niya, ay talagang mapipikon ho kayo. Sa puntong ito, pikon na ho itong si Leila de Lima, kahit di natin nakikita sa camera, pati na rin itong si Hontiveros. Kasi buwisit na buwisit niya ito. Alam mo naman si Tatay Digong, pag nagsasalita yan, talagang ano yan talagang may sense of humor yan seryoso, tapos lalagyan ng bulaklak yung sinasabi niya. At kung ikaw ay naniniwala at pikon, talagang talo ka. Yan. Literal, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganon isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Wala ko, inis na dito si Dumaan parang yan. ginawang king ko yung Ito, De La Rosa. parang ginawang king ko ni President Duterte yung hearing parang sinisira yung mood ng mga kalaban niya diyan sa hearing na yan. Tanungin ko sila ngayon, tanungin ninyo, openly lahat yan dumaan pagka police chief, pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo, Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, parang So, kumbaga, tingnan niyo po pag nagsasalita si Tatay Digong, wala hong resource speaker ang nakagawa sa ganitong estilo ng pananalita ni Tatay Digong. Matakin mo, akala mo siya yung presiding mga kabalitaan tingnan niyo yung reaction, nagtuturo-turo pa Ang lakas pa ng boses, di ba? Yung samantala yung mga senador dyan na matatapang, lalo na si Jinggoy, pag nadinig yung boses mo ng tumaas, ay talagang magagalit yun. Tingnan mo si Jinggoy Estrada. Parang tahimik lang, pati si Coco Pimentel. Ang ano lang dyan, ang hindi lang makakatanggap sa sitwasyong ito, yung si Hontiveros at si Leila de Lima, lalo na si Jokno. kahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference.
Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako. Hardliner. Alam nila yan. Pati police alam nila. They are not really siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga police. Tangina kayong mga police, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Okay, so palakpakan na natin si Senator Coco Pimentel dito. Ganyan naman talaga, hindi mapipigilan yun. Si Tatay Digong pag nagsalita mo yan. At saka with feelings ho talaga kasi sincere ho siya sa mga sinasabi. Totoo yung mga sinasabi niya. Kaya nung narinig na yung boses ni Hontiveros, talagang kumambyo agad tong si Coco Pimentel. Hindi pa nga nakapagsalita si Hontiveros diyan eh. So abot kamay na ni Coco Pimentel mga kabalitan. Palakpak tayo kay Coco Pimentel. As Chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila. Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No. Okay. General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former Police Chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former Police Chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Sa mic, sir. No, sir. Okay, para klaro. Okay. Sige, just- Ako, you Mr. have the Chair. floor, Senator. Mr. Chair, has the floor. Okay. Ako, hindi mo ko tanungin? Well, yes, we need to Chief of Police ako rin because daw. alam ko chief ka. Sigurado kung inis na inis talaga. Talagang hindi mo maipinta yung mukha ni Risa dito. Kung makita lang siguro sa camera. Ewan ko ba anong ipipinta yung mukha mo dito. Anong itsura nyo? Kagaya siguro to ni Ewan. Dagal ng buwisit na buwisit. Talaga ito rin naman si De La Rosa nagpapapansin din. Alam naman natin na naging chief PNP ka dyan sa Davao eh. Palago sa kontra ka rin kay Dilima at saka Hontiveros. Ano? Kakasama kayo dyan? Sige, tuloy tayo mga kabalitaan. Police, but former chief Yeah. of the Davao. Yeah. Okay. And Mr. Chair, Sige, kanina, yes, he's you allow allowing me you. Sige, short, one. short introduction. And, Mr. Chair, yung DDS, yung term ng DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, Ito na guys, ito, parang dito niya na ipapaliwanag kung ano bang DDS, saan ba nagmula yata at paano nabuo yung pangalan ng DDS. General Gamboa was never a chief of police but na-assign yan sa Davao sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad yun, Davao Death Squad, Davao Death Squad. Kayo ang nag-imbento ng term na yan, sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibunk yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create, yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start
yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-imbento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabihin kagad, Davao Death Squad. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, didiis kagad ang pinapalabas na term. So, yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niya po. Yan, na yun na. Thank you. Sige po, before I return the floor to Senator Estrada. Doon sa umami na naging chief, sino? Catilino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? Doon si Coco Pimentel, no? Parang pinaniniwalaan niya rin yung sinasabi ni Tatay Digong eh. Kaya ang ano lang naman ang gusto lang mangyari ni Senator Coco Pimentel na sila na mismo gusto nilang marinig yung sinabi ni Tatay Digong dahil sinabihan ito kanina na sila mga Death Squad yan eh, members. Pero gusto lang mangyari talaga ni Coco Pimentel, ikaklaro niya, i-clarify niya kung totoo ba talagang sinasabi ni Duterte o baka may halong biro lang yun. So pakinggan natin si Danao. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, wala pong ganun, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, Danao, patayin mo sa ganito, there's no such thing, sir, na ganun. So, walang ganong nautos. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang, ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital dyan. Even in my term as my regional director of 4A and NCRPO and MPD, on record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis natin. So, anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So, siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir. Sige. Can we hear from Catilino Coy? Thank you, Mr. General, Chairman. Yes, General. So, malaking puntos na rin yung sinasabi ni General Danao, no, na wala ho talaga yung sinasabi lang DDS, yung inuutos ni Duterte na sa mga pulis na papatayin itong si Poncio Pilato. Wala talaga. Sila na mismo nagpapatunay nito na yung mga aligasyon na yan ay walang katuturan. Kumbaga sila mismo alam nila. Alam ho nila kung anong gagawin, alam ho nila kung saan sila lulugar at ano yung kanilang limitation. So, hindi ho sila nagpapadikta ho at hindi rin sila daw dinidiktahan ni Tatay Digong sa kanilang tungkulin. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. Actually, we had a case in Ombudsman because of that, because of command responsibility. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And we believe also, and there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Thank you, sir. Okay, Senator Jingo, you have last 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. You want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Yes, Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung
Napakahina naman tong si Risa eh. Alam niya namang nagbibiro lang si Tatay Digong at sinabi na nga ni Danao na walang inuutos si Tatay Digong na papatayin yung mga kriminal. Pag lumaban, Mamamatay. O pag lumaban, halatang halata, klaro naman ho. Wala namang talagang direktang sinasabing patayin. Pag lumaban, mamamatay ka talaga. bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao Look, ma'am, about it. may I Salamat kayo, Mr. interrupt Chair. you I'm done, Mr. Chair, for now. kindly? Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw tapos mag-rape tapos magpatay o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, pagka mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, nag-rape ng bata, yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ganon. There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Parang nabuisit na rin si Coco Pimentel yung sinabi ni Risa. Mr. Chair, tapos pag ganun si Coco sabi, sige, Risa. Parang ayaw niya yatang tanggapin si Risa eh. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say as a it's not civilian, a- sa well, professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo kayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. So yun nga mga kabalitaan, so para talagang entrada pa lang ho yun, paano nilikturan itong si Risa Hontiveros dahil nga nagmistulang akala mo kung police din eh.
Tingnan mo tuloy. Totoo naman na pag yung isang opisyal ng gobyerno, pag hindi lalo na ho sa panahon ng kapanahunan ho ni Tatay Digong sa Davao City, talagang gagawin talagang lahat para ho mabalik yung manumbalik ko yung saya at yung wala ng problema ang mangyayaring problema ho sa kanilang lugar, lalo na yung safety yung pag-uusapan sa kanilang lugar sa mga taong naninirahan diyan. Ito naman kasi si Hontiveros, puro punaho, puro agenso, puro batikos. Kasi yung utak kasi ni Hontiveros, nasa DDS pa rin yung utak ni Hontiveros. Kaya sabi niya masama na yung impression. Kasi sabi nga lang ni Senator Coco Pimentel, ganun talaga magsalita si Tatay Digong. Halatang halata talaga na akala mong totoo o nagbibiro. Kung di mo kabisado yan, mapipikon ka talaga. At saka pinatutunayan na ho ng nasa anay ng PNP na mga general na ito na wala ho talagang nangyaring pang-uutos ni Tatay Digong sa kanila na papatayin yung mga kriminal. Kaya sa puntong ito mga kabalitaan, si Hontiveros, kahit ano pang sasabihin mong eksplanasyon na ipapaliwanag mo na ito talagang nangyari, ito talagang totoo, ito ang dapat gawin, hindi pa rin niya papaniwalaan dahil yung utak niya, DDS talaga ang pagdududa niya na existenso itong sinasabing Davao Death Squad. So nalikturan tuloy yung Ali. Biglang namutla. Biglang umamo na naman yung mukha. So hanggang dito na lang tayo mga kabitaan. Kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, sa ating munting bahay, paki-subscribe na lang din po. Share nyo po yung mga video, like, comment sa mga DDS, mga anti-DDS. Lahat po, pwede ho kayong mag-comment. Wala lang pong samaan ng loob. Ay palabas nyo po yung inyong mga reaksyon dahil karapatan ho natin itong gawin. At dahil may karapatan din yung o kapangyarihan din yung mga opisyal ng ating gobyerno na babatikusin, iimbestigahan at magiging tawag nito, magbibigay ng kalinawan sa mga pangyayari ho sa panahon ng ni Tatay Digong Duterte bilang presidente. At tayo rin namang mga nasa social media, lalo na sa ating programa, ang Danagan Balita, na talagang magbibigay ho tayo ng reaksyon dahil karapatan ho natin ito. Kayong mga anti-DDS, may karapatan din kayong mag-comment, magpalabas ng sama ng loob dahil open po ito para sa karamihan. At yung mga comment nyo yan, hindi ho natin isinasantabi. Binabasa ho natin yan at tayo po ay nagpapaliwanag sa inyo at karapatan nyo rin na magsabi ng inyong hinaing, sama ng loob. So hanggang dito na lang ho mga kabalitaan. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na mga video. Reaction video natin. May karugtong pa po ito. Abangan nyo mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah mwah. Chup chup. Peace out.